Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng high school league, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan nyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang chapter 125 ng International League. Nalaman na nga ng kupunan ng Shouko ang kupunan ng kanilang mga kalaban sa ikatlong round ng liga sa International League. Habang itong si Hanamichi naman ay sobrang naiinis kay Michael dahil na nga sa kinawawa nito ang kanyang pinsan na si Orochi sa laban. Kaya naman, ipinangako nito na gagawin niya ang lahat upang talunin lamang itong si Michael sa kanilang paghaharap. Ngunit, itong si Michael ay hindi nagpasinda kay Hanamichi at sinabi din nito na gagawin niya din ang lahat upang talunin lamang itong si Hanamichi. Sa kabilang banda naman, nang nakarating na nga ang mga malalaro ng Shouko sa hotel na kanilang tinutuluyan, agad din naman silang nagpahinga upang makapag-ensayo kinabukasan para makapaghanda sila sa laban sa Ryukuzo. Habang itong si Hanamichi naman ay hindi makatulog at talaga namang naiisip nito itong si Michael dahil nakita niya ang kakaibang laruan ng lalaking ito. Kaya naman, agad itong tumayo at lumabas upang magpahangin. Sabay na pabulong ito sa kanyang sarili habang iniisip ang mga laruan ni Michael. Ang lalaking yun, hindi nga siya isang ordinaryong manlalaro. Ang kanyang mukha ay mukhang kano. Para siyang galing sa ibang bansa. Hindi kaya nagmula talaga siya sa Amerika? At ang kanyang tira kanina, hookshot ba ang tawag doon? Basta, inihagis niya ang bola gamit ang kanyang isang kamay na parang nag-fade away siya. Ibang klase. Gusto ko ding matutunan ng ganong galaw. Kailangan mapag-aralan ko ang galaw na yon. Yan ang sabi ni Hanamichi sa kanyang sarili. Sabay kumuha ng bola at pre-practice na nga ang galaw na ginawa ni Michael. Habang itong si Fujima naman ay napasilip sa bintana ng kanilang kwarto. At nakita itong si Hanamichi na nag-eensayo kahit na gabi na. Kaya naman, agad itong bumaba at pinunta na itong si Hanamichi. Hoy Hanamichi, ano ginagawa mo dito sa ganitong oras ng gabi? Dapat nagpapahinga ka, diba? Dahil kakatapos lang ng laban natin sa Kuzo. Kaya naman, dapat ipinapahinga mo yung katawan mo. Yan ang sabi ni Fujima. Oh, ikaw pala yan Fujima. Bakit gising ka pa din? At anong ginagawa mo dito sa ganitong oras? Yan naman ang pagtatanong na sabi ni Hanamichi na ikinainis nitong si Fujima dahil ibinalik lang nito sa kanya ang tanong niya kanina kay Hanamichi. Hindi kasi ako makatulog at nang pagtingin ko sa bintana ng aming kwarto, nakita kita na nag-e-ensayo dito. Kaya naman, bumaba na din ako para tignan ka at samahan ka dito. Ngayon, sana naman sagutin mo ang tanong ko. Ano ba yung ine-ensayo mo Hanamichi? Yan naman ang pagtatanong na sabi ni Fujima. Eto ba? Natatandaan mo ba yung ginawa ng may golden ang buhok sa kupunan ng Ryukuzo? Yung ibinato niya gamit ang isang kamay niya ang bola papunta sa kanilang basket. Gusto kong matutunan ng galaw na yun eh. Kaso, bakit parang ang tigas ng kamay ko? Nahihirapan akong gayahin ng ganong moves. Yan ang sabi ni Hanamichi. Alin doon? Yung hookshot ba? O yung tira niya sa bola patalikod? Yan naman ang sabi ni Fujima. Hookshot ba yun? Hookshot ba yun Fujima? Yung ganito? Yan naman ang sabi ni Hanamichi sabay ipinakita nito kay Fujima ang galaw ni Michael. Ngunit, biglang natawa itong si Fujima kay Hanamichi dahil na nga sa para itong kawain sa ere sa sobrang tigas ng katawan at braso nito. Ano ba yung ginagawa mo Hanamichi? Akin na nga ang bola at ipapakita ko sa iyo ang tamang hookshot. Yan naman ang sabi ni Fujima. Sabay kinuha ang bola kay Hanamichi. Sabay tumalo nito at binali niya ang kanyang braso sa itaas sabay pitik sa bola at pinatama ito sa pader. Nalabis na yung kinagulat nitong si Hanamichi dahil kuhang-kuha ni Fujima ang ginawang hookshot ni Michael sa laban nila ng Roman. Ang galing! Pares na pares kayo ng galaw ng golden ang buhok na yon. Turuan mo naman ako niyan Fujima. Paano ba gawin ang ganyang galaw? Yan ang sabi ni Hanamichi. Habang itong si Fujima naman ay hindi na nagdalawang isip ang turuan itong si Hanamichi. At talaga namang nag-ensayo sila ni Hanamichi sa gitna ng gabi. At hindi lang hookshot ang itinuro ni Fujima kay Hanamichi. Dahil tinuruan din siya nito ng mga dribbling na talaga namang epektibo sa mga kalaban. Lumipas na ang ilang araw. Dumating na din ang pinakahihintay ng mga manonood
ang paghaharap ng kupunan ng Shoku versus Ryokuzo. Ito na team! Ito na ang ikatlong laban natin sa ligang ito. At sa laban na to, huwag sana nating maliitin ang ating kalaban. Dahil kung natatandaan nyo, sila ang tumalo sa kupunan ng Roman, ang kupunan na nagpahirap sa atin sa high school league. Kaya naman, siguradong mahihirapan din tayo sa kanila. Pero malaki ang tiwala ko sa inyo na magagawa nating makalagpas sa malakarayom na butas na laban na to. O sige na, maganda na tayo dahil malapit na magsimula ang ating laban sa Ryokuzo. Yan ang sigaw ni Akagi. Habang itong si Coach Hansei naman ay agad na nagsalita. Maganda na kayong lahat dahil magsisimula na matinding laban natin. Ngayon, ang unang 5 manlalaro na ipapasok ko ay ang original na Shoku na sila na Michi, Rukawa, Akagi, Mitsui at Ryota. Kayong 5 agad ang aking ipapasok sa laban. At ang natirang manlalaro sa second half ko na kayo ipapasok. Kaya naman, panoorin nyo ng mabuti ang laro ng ating kalaban upang masabayan natin sila ng gusto. At kayo Hanamichi at Rukawa, gusto kong ipakita nyo agad sa akin ang inyong mga natutunan sa ating practice game. Lalong-lalo ka na Rukawa. Alam kong pinaghandaan mo ito ng gusto. Pati ikaw Hanamichi, alam ko din na nag-e-ensayo ka ng gusto. Dahil nakikita ko kayo ni Fujima na nag-e-ensayo tuwing gabi sa bakanting lote. Kaya naman, alam kong maipapakita kang bagong galaw dito. O siya, hanggang dyan na lang muna. Kayo na ang bahala sa loob ng court. Alam kong makakaya nating manalo sa laban na to. Yan ang sabi ni Coach Hansei. Habang itong referee naman ay pumito na nga. Magsipasok na ang unang 5 manlalaro ng bawat kupunan dahil magsisimula na ang laban. Yan ang sigaw ng referee na naging dahilan upang magsipasok agad ang mga manlalaro ng 2 kupunan sa loob ng court. Habang itong sila na Michi at Michael ay naganda na nga para sa jumble. Aba, ikaw pa lang tatapat sa akin dito na Michi. Mas maganda yan. Para ngayon pa lang makita mo na ang pinagkaiba ng ating lakas. Ngayon, humanda ka Hanamichi Sakuragi. Dahil tulad ng kamag-anak mo na si Orochi, kakawawain ko din ang inyong kupunan. Yan ang sabi ni Michael na talaga namang nakangiti kay Hanamichi. Habang itong si Hanamichi naman ay hindi na kumibo pa at naganda na din ito para sa jumble. At itong referee naman ay sinimula na ang ibato ang bola sa itaas. Kaya naman, agad na tumalon itong si Hanamichi at Michael para tapikin ang bola sa itaas. Ngunit, sa pagkakataon na to, mas mataas ang talon ni Michael kaysa kay Hanamichi. Kaya naman, si Michael ang nakatapik ng bola. At itong si Hikaru naman ay agad na nakuha ang bolang natapik ni Michael na naging dahilan upang Ryokuzo ang unang magdala ng bola sa unang half ng laban. Okay team, sa atin ang unang posisyon na to. Kaya naman, humanda kayo. Tatalunin agad natin ang kupunan ng Shoku na to. Gagawin din natin sa kanila ang mga ginawa natin sa ating mga nakalaban. Tatambakan natin sila ng malaki hanggang sa sila na mismo ang sumuko sa laban na to. Sige na mga kasama, humanda na kayo dahil gagawa tayo agad ng isang mabilisang puntos. Yan ang sigaw ni Hikaru. Habang itong si Akagi naman ay mabilis din naman siyang binantayan ng mahigpit. Huwag kang umasa na magagawa nyo agad ng mga puntos dito. At huwag din kayong umasa na magagawa nyo sa amin ang mga nagawa nyo sa inyong mga nakalaban. Ibahin nyo kami. Iba ang mga manlalaro ng Shoku sa mga mahihinang nakalaban ninyo. Ngayon, humanda din kayo Hikaru. Dahil sa laban na to, titiyakin namin na kayo matatalo sa amin. Yan ang sabi ni Akagi. Sabay dumipensa ng mahigpit kay Hikaru. Ngunit, laking gulat nitong si Akagi. Dahil na nga sa mabilis din siyang nalusutan nitong si Hikaru nang walang kahirap-hirap. Anong ginagawa mo dyan Akagi? Wala na ako sa harapan mo pero dumidepensa ka pa din dyan. At yan ba ang iba sa mga nakalaban namin? Parang mga bata din kayo. Hindi ko maramdaman ang inyong depensa. Yan ang sabi ni Hikaru na talaga namang nakalusot na nga sa depensa ni Akagi. Ano? Nagawa niyo makalusot ng ganun kadali sa depensa ko? Nakainis. Hindi ko inaasahan na ganun siya kaliksay. Patay na. Hindi ko na siya magagawang mahabol pa. Yan naman ang sabi ni Akagi sa kanyang sarili na talaga namang sobrang nagulat sa ginawa ni Hikaru sa kanya. Habang itong si Hikaru naman ay nakalapit na nga sa kanilang basket. Kaya naman, itong coach nila na babae ay agad na napabulong ng mahina. Sabi ko na nga ba, bonus round talaga ang laban na to. Mahina talaga ang mga manlalaro ng Shoku. Yan ang sabi ng coach na babae ng Ryokuzo. Habang itong si Hikaru naman ay tuluyan na nga nakalapit sa kanilang basket. Kaya naman, agad itong tumalo ng mataas sa takmang gagawa ng isang slam dunk. Ngunit, laking gulat nitong si Hikaru. Dahil na nga sa biglang sumulpot itong si Hanamichi sa kanyang likuran. Huwag kang umasa makakapuntos ka agad dito tanda. At kahit magkasing laki pa ng katawan nitong si Gori, tinitiyak ko sa'yo na hindi ka pa din uubra sa akin. Ngayon, humanda ka. Dahil magpapakilala agad ako sa inyo.
Yan ang sabi ni Hanamichi na talaga namang malapit na ang kamay sa bolang hawak ni Hikaru. Ano? Ang taas niyang tumalon. Totoo nga ang sabi ng iba na ang lalaking ito ay may pambihirang talon na hindi ka panipaniwala. Naku po, delikado ako dito. Siguradong masusupalpal ako ng lalaking ito. Yan naman ang sabi ni Hikaru sa kanyang sarili na talaga namang wala nang mapupuntahan pa. Kaya naman, nagawa siyang masupalpal ng sobrang lakas nitong si Hanamichi. At ang bolang nasupalpal ni Hanamichi ay tumama nga sa board ng Ryokuzo at tumilapon ito sa kinaroroonan ni Ryota. Kaya naman, hawak na ngayon ni Ryota ang bola at mabilis niya itong idinidribble papunta sa kanilang basket. Habang itong si Hanamichi naman ay mabilis din kumaripas ng takbo papunta sa kanilang basket. Kulot! Ipasa mo na sa akin ang bola, dali! Ako na tatapos sa posisyon na ito! Yan ang sigaw ni Hanamichi na naging dahilan upang agad na ipasa ni Ryota ang bola papunta sa kanya. At nang hawak na ni Hanamichi ang bola, agad din naman itong tumalon ng mataas sa takmang gagawa ng isang slam dunk. Ngayon, panoorin niyo itong mga mahinang nilalang. Tignan niyo kung paano nga ba talaga gawin ang slam dunk. Yan ang sabi ni Hanamichi na talaga namang malapit na ang bola sa kanilang ring. Ngunit, laking gulat din itong si Hanamichi dahil na nga sa biglang sumulpot si Michael sa kanyang likuran. Anong pinagsasabi mo dyan, may pulang buhok? Kung nagawa mong masupal pa lang kasama ko, pues, kaya ko din yan gawin. Ngayon, humanda ka dahil ikaw naman ay papahiya namin dito. Yan ang sabi ni Michael na talaga namang sinasabayan itong si Hanamichi sa itaas. Ano? Paano siya nakahabol sa akin ng ganong kabilis? Hindi ko narinig ang kanyang footstep Nakakaasar. Wala akong ibang mapapasahan. Delikado ako nito. Yan naman ang sabi ni Hanamichi sa kanyang sarili na naging dahilan upang tuluyan na nga siyang masupalpal nitong si Michael ng sobrang lakas. At ang bolang nasupalpal ni Michael ay tuluyan na nga tumilapon papalabas ng court. Habang itong si Hanamichi naman ay nakababa na nga galing sa sabayan nila ni Michael sa itaas. Sabay tumitig ito ng matalim kay Michael. At itong si Michael naman ay nakangiti lamang kay Hanamichi at tila inaasar ito. Ayun na ba yun, may pulang buhok? Ganun ba talaga ang tamang slam dunk? Mukhang hindi namin magagaya ang ganung galaw mo Nakakaya naman sa iyong mga kasama. Yan ang sabi ni Michael na talaga namang natatawa kay Hanamichi. Habang itong bida natin ay hindi na kumibo pa dahil na nga sa napahiya siya ng sobra sa mga manlalaro ng Ryokuzo. At dito na nagtatapos ang Chapter 125 ng International League.